August 22 po, lumapit sa amin si Kuya Cardo. Kasi yung kanyang asawa po ay nagdadamdam na, manganganakin. Kaya kaming mag-asawa, tinulungan po namin siya na dalhin sa Talubatib. Kasi alanganin ng oras ng gabi, kailangan madala talaga siya ng ospital. Kaya pagdating namin sa ospital, yun nga po, napag-alaman namin na siya pala ay high blood. Kaya ang ginawa namin, pinaano po namin siya doon, hindi naman siya inadmit doon sa Talubatib kasi nga, pero binigyan siya ng pangunang lunas. Nilagyan siya ng mga ng swero, tapos yung sa pampababa ng dugo. Ako na po ang naglakad dito sa Maipar kasi kailangan ng perma nga ni at ay busy kasi kasi si Kuya Cardo mahiyain. Kaya ako na rin po ang nagtulong doon para wala silang bayaran. O ngayon po, nung hindi talaga pwede doon na siya manganak, ay di nag-decide po kami na dali na lang sa provincial. Kasi nga ang sabi ay delikado daw po kung hindi siya hindi pwede siya manganak ng normal kasi high blood. Kaya kailangan siyang masisayan. Kaya nag-decide kami doon na lang po sa dait namin siya dalahin. Kaya pagdating naman po doon, isinakay po siya sa ambulansya, galing dyan sa Talubatib, yung dinala namin ng Dait Provincial Hospital. Pagdating naman po doon, iniano naman po siya, inadmit naman po siya agad doon. Sinamahan din po kami ng nurse ng Talubatib. Hindi ko lang nakuha po yung anong pangalan ng nurse. Kaya maraming salamat dito sa nurse na nag-assist sa amin. Ang message ko lang kay Kuya Cardo at kay Eva ay congrats at nakaraos kayo ng maayos. At maraming salamat din sa mga lahat ng tumulong. The next day later. Kasama ko si Kuya Lupin dito kung sa delivery room. Kaya lang hindi pa nanganganak si ate, bawal din ang camera. Buti nakilala mo ko, ate. Paano mo ko nakilala? Sabi mo, pagpunta mo dito, sabi mo, kilala ko yun Ayan, ito mga boss natin. O, si Kuya Cardo, yan ang napakasipag naming taga-pag-alaga. Malabas na kayo at Salamat, madam. Papunta na sana ako sa loob ng ospital para hanapin si Kuya Cardo. Ngunit that time, tinawag ako ng dalawa anghel na mag-asawang ito para mapabilis ang lahat. So, thank you Lord for this angel. Napakaganda nating madam. Buti na lang may kakilala. Kaya nakilala daw niya ako. Ikaw ma'am ay head sa? hindi ako head, surveillance unit ako ng HESO. Pero, pag wala masyadong gawa ang HESO, nag-a-assist ako sa mga hindi marunong. Ay, salamat ate. Buti Kasi na lang. kawawa naman. O, yan, napakabait yan si madam, guys. Dito nga po, pinakilala ko si Kuya Cardo sa kanila para matulungan po na mapabilis ang bawat proseso. At dahil kami ay walang alam sa patakaran ng ospital kung ano ba yung dapat gawin, si Ma'am Maripe at Sir Elmer ang nagtutulong upang mapabilis po at mapagaan ang lahat. So ako po ay nagpapasalamat dahil even hindi naman kami super close pero grabe yung pagtulong nila sa amin. Kaya talagang saludo po ako sa dalawang mag-asawang ito. Sige kuya. At yung anak ko ang nasa pagkakas. Ito ang head ng dispatch unit kuya. Yan, si boss. Hospital record mo, automatic, lahat kapag nanganak, may nasubra. Obligasyon natin kunin yan. Bigyan kasi yan ay hindi natural na sakit. Yan ay dapat ay pinaghahandaan. Ay, meron pa rin. Pero tutulungan namin kayo Ay, kuya, yan na. Pero, Yan si boss. may excess pa din yan. Okay lang, di naman siguro kalakihan ng gaano, Hindi sir. naman. Ano? Hindi naman yan. Ayan na kuya Cardo, ha? Magre-report ka lang sa akin kung sakaling kuhan. Tapos Yan, dito yung resulta ng Ano ba ganyan, nanganak? nanganak. Yung Hindi misis yan mo. pwede ipasok sa malasakit. Ay, Kasi, ano kayo ate? pag papasok niyo pa yan sa private ward, Hindi na. Ay, hindi na. ay, Nakapag... mga 1,000 lang yan, 950 lang Ang babayaran excess. yan. Oo. Excess. At doon nga po ay inassist na po ni Sir Elmer si Kuya Cardo para po ma-provide kung ano po yung kanyang mga kulang at maayos po ang kanyang mga papel or requirements na dapat at o kailangan sa ospital. 12 seconds later. 3:28 a.m. At finally, na ito na po ang anghel, ang anak po ni Kuya Cardo na napaka-cute at talagang napaka-pogi nga naman. Worth it kahit si Sarian ang kanyang asawa. Yun nga lang po dahil po sa high blood ay
siya po ay kailangan isisaryan. Kung kaya naman, alam ko na marami pa po itong procedure at alam ko na malaki rin ang kanilang bill at ito nga po pinadala ni madam ang kanilang bill, pero dahil po sa kanilang tulong ang ating pong binayaran na lang ay halagang 3,000 pesos. 2,000 years later. August 29 po tayo po ay nagayak para po meron po tayong maibigay kay Madam at Sir Elmer na nag-asikaso po sa mag-asawa. Ayan guys, ngayon po ay release ni Ate Eva at ayan ito ang ating gift sa kanila. At syempre bibigyan din natin ng napakaraming saging si Madam Marife at Kuya Elmer na sila po yung nag-asikaso para sa pag-release ni Ate Eva at kay Kuya Cardo. Sila yung sobrang nag-assist simula-simula. So, thank you so much Kuya Elmer and Ate Marife sa Provincial Hospital ng Daig po yan. So, thank you so much. I love you at pasensya na po sa aming nakayanan. At ayan, excited na ako makita ang baby ni Ate Eva at Kuya Cardo. So mamaya po ay makikita na po natin ang baby ni Ate Eva at Kuya Cardo. Kaya standby mga kahatis. Moments later. August 29 po ako po ay pumuntang Daet at nung naando na nga po ako, tumawag po sa akin sila Madam at si Sir na ayan, bukas pa daw po pala. So, August 30 po ang kanilang final release at ito nga po atin na pong sinundo at ito po ay munti kong regalo sa kanila pa upang magkaroon sila ng komportableng sasakyan or service pag pauwi. So, ayan, para po komportable ang ating munting anghel na sobrang napakapoging bata. So, salamat sa Diyos, nakauwi na rin after 1 week. Sila Kuya Cardo po ay simple lamang ang pamumuhay. Hindi po namin sila kaano-ano, hindi rin po namin kapamilya, pero dahil po sa aking mga magulang, nalikas talagang matulungin. O alam niyo na kung kanino ako nagmana ha? Sa mama at papa ko. Bale, through my father po, kay papa, shout out sa aking papa na si Manuel Mago. Dahil na rin po sa napakabuti ng aking ama. Ayan po, tinanggap po si Kuya Cardo at ang kanyang asawa na pansamantalang manirahan sa aming munting tahanan doon sa farm at kanila na lang po itong na-repair or inayos. Pansamantala po na sila po ay nakitira po sa aming lupa, kung kaya naman sila po ay tinuturing na po namin talagang pamilya, pangalawang pamilya. At syempre po dahil po sa napakabait ko ding mama na siya rin naman po ay nag-approve o nagsuporta po para po sa kanila. Kaya naman the best talaga ang aming pamilya, no? Pinagmamalaki ko talaga, hindi man po kami mayaman financially, pero kami po talaga ay mayaman po sa pagmamahal. Kaya naman talagang napakarami nagmamahal, especially sa aking mga magulang dahil talagang naman napakabait talaga nila. Wala akong masasabi, saludo talaga po ako. Kuya Cardo, para sa ito, maraming simpleng hiling, pasensya mo na yan. At alam ko na grabe na napagdaanan natin. Yun lang, at sana ay good luck sa panibagong journey niyo ni Ate Ems. Kaya magandang hapon sa inyo lahat. At lalo na sa tumulong sa atin sa ospital na si Happy Apple at saka si Head, ang Elmer at saka si Maripi. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa atin. Yan ay hindi ko makakalimutan, tangan ng buhay ko. Isang linggo kami ron, tiniis ko ang hirap at pagod. Kaya di baling siya ang kumain kahit ako hindi na. Kaya tiniis ko yan. Kaya at sa isa pa, maraming salamat sa sumulong sa amin. Kahit gabi na ay pinagtiyagaan kami sunduin para makuha dito sa Barangay Talisan. Si Ranran at Happy ako. Maraming salamat. Ngayon kahit marami ka pang matutulungan na katulad namin, isa rin kapuspalad. Isang kahit ito ka, marami ka pang matutulungan. Ipagpatuloy mo lang yan, malayo yung mararating. Yun lang, maraming.
Si Kuya Cardo po ay humiling sa akin at dahil nga siya ay legit nating kahapis, ang kanya po talagang hiling ay mini groceries. Yun lamang po talaga. Ngunit ito po, nagkataon po na katulad nga po ng sabi ko, siya po ay aming tinuturing na pangalawang pamilya na rin dahil siya po ay aming tagapag-alaga. Kung kaya naman siya po ay aking ginabayan at ng aking pamilya po sa ospital nung time na sila po ay kailangan nila ng tulong para po makaraos po sila or makasurvive syempre sa mga process talaga ng ospital. At ako po ay nagpapasalamat dahil po napagaan po ang lahat dahil na rin kay Lord. Syempre without the power of God, hindi niya ako mabibigyan o mabibiyayaan ng sobrang grabing anghel tulad nila Sir Elmer at si Ma'am Maripe. Bali po sa 1 week po na assistant sa ospital, hindi man po ako laging doon, pero po dahil po tayo ay kakilala ni Ma'am Maripe at ni Sir Elmer, sila po ang nag-aasikaso talaga po doon sa ospital at ako lamang po ay nag-update about sa kanilang mga upcoming bills. At yun po ay pansamantalang aking munang inabunuhan. So, ako po ay nagpapasalamat dahil po kay Sir Elmer at kay Ma'am Maripe po ay napagaan sa akin ang lahat kasi kung hindi dahil sa kanila baka syempre kahit paano baka andun ako palagi sa ospital, hindi naman po biro ang halos 1 linggo or mahigit 1 week po ang nangyari. So, ito po ay isa sa maituturing kong hindi ko makakalimutan na experience ng simpleng hiling. Yung simpleng hiling na napakalaking bagay at napakalaking blessing dahil nga po ito po ay hindi not about financially but it's all about, of course, merong blessing which is meron tayong new angel. Yan po ang pinaka the best blessing talaga. At sana po ay natuwa po kayo. At yun lamang po, successful po ang ating simpleng hiling. When you feel it's hopeless, when you think